respondent dito, kung isisim natin or in analogy sa criminal case or sa civil case, kapag may isang partido na absent, in a way, masasayang yung opportunity or yung pagkakataon sana na makapagtanong siya doon sa testigo na may sinasabi laban sa kanya. At later on, pwede na naman yung questionin na hindi ako nabigyan ng pagkakataon so and so. Pero malinaw naman, siya ay naimbitihan, nabigyan siya ng notice at naserban naman siya ng abiso na magpakita siya. Ang sure ako, hindi siya pupunta bukas pero at the very least, at present man lang sana yung legal representative niya para nang sa gayon, wala sanang sabihan dito na unfair yung naganap. Hindi po kasi nabigyan naman po siya ng opportunity to be heard. Yes po, attorney. Agree po tayo dyan. Siguro, attorney, pag-usapan po natin ito kamakailan po, yung pagkakahira nga po ni Baste Duterte as a new president nga po nitong kanilang partido, which is yung PDP Laban. Ano po, attorney, yung mga legal or political significance, kung meron po nito pong pagkakatalaga nito pong kay Baste Duterte as a new president po ng PDP Laban? Sa kanila siguro may added value yun. Pero sa ating mga objective na observers at sa ganitong mga critical na na-assess ang sitwasyon, hindi ko po talaga makita kung paanong sa ginanap nilang event, I think yesterday or kung kamakailan man yan, yung rage, yung pag-launch nila nung rage na yan, at meron pang absenterong senador na ginalaw ang baso, nagparamdam, sumasahod, and at the same time, nag-appear siya dun sa, or nag-audio appearance siya dun sa event na yon. Hindi ko makita yung added value kung bakit ngayon nagko-consolidate sila ng power, pino-project nila na solid sila and all. At ang siguro, they're still banking on the idea na meron pa rin silang solid na political capital. True enough, meron nga naman talaga. Pero that does not answer, I repeat, that does not answer the question na surrounding dun sa impeachment trial, at hindi din nun sinasagot yung mga naka-pending ngayon na issue na ibinabato sa kanila. Oo. So, syempre po, last time, kumbaga formal nga po na nagpakilala si VP Sara na tatakbo for the 2028 elections. Pero so far, attorney, yung nakikita po natin na epekto po niyan sa pagdating po sa dynamics po ng PDP Laban, especially dito po sa future or yung sa aantayin po nila na election po. Merong two sides ang mga Duterte supporters. Meron yung mga oldies or yung mga traditionalist, ang solid na talagang sinusupport nila ay yung tatay. Meron din naman yung hati. Meron din yung ang sinusuportahan both, pwedeng si Sara at si tatay. Pero with the declaration of VP Sara na talagang tataya siya or tatakbo siya para dito sa 2028 na upcoming elections, ito na yung oportunidad nila na mas kilalanin at kilatisin pa kung sino talaga ang tunay na kakampi. Lalo na ngayon sa House of Representatives, napakaraming balimbing dyan, napakaraming political butterflies dyan. Kaya yung magiging discussions or decisions nila bukas sa committee level or kung nakalusot man yan sa plenary level, make or break yan. Kasi yan ang tatatak sa magiging decisions later on ng partido ni VP Sara. Pero sa nakikita natin, attorney, ito po nga recently na pagkakatalaga po ni Baste Duterte as a new president nga po ng PDP Laban. Ano po kaya yung pinaka-goal nila? Kumbaga ano po yung message na pinapakita po ng bagong leadership ng PDP Laban po? Maaaring yun yung way nila to project na solid at unified pa rin itong PDP Laban, at ipinapakita neto na yung preparations nila ay nagsimula na, nagpapatuloy, at mas gusto pa nilang i-expand ang kanilang influence and power habang wala pang naidedeklara na or emerging na opposition na posibleng tumapat dito sa kandidatura ni VP Sara. Pero overall, attorney, paano po ba natin kumbaga i-describe or ano po ba yung nakikita po natin na picture with this current na political landscape dito po sa pamilya Duterte? Isama mo na, attorney, ito po nga magaganap po na hearing or yung issue po na kinakaharap ni Sara Duterte, and ito nga po nga bagong sistema na naman ng PDP Laban po.
Okay, ito ay pambangga lamang nila or maaaring pangsopla lang nila sa upcoming na impeachment proceedings or sa pending na investigation ng House of Representatives para lang makita ng publiko na just because nag-announce si VP Sara ng kanyang kandidatura that early, okay, at merong mga groups or movements na anti-Marcos, ay palalabasin nila or ang imimirror nila dito ay biktima lamang sila ng pamumulitika. Okay? Kaya score nila yan kung sa pagalingan, sa pamumulitika, pagdadrama on air or pagpe-press con ng ganyan. Score talaga nila yan. Pero hindi naman lahat ng botante, hindi lahat ng Pilipino ay uto-uto, di ba? Kaya yan din yung mga pakakaabangan natin kung masasagot ba nila itong mga legal and governance issues na ibinabato ngayon, at kung hindi nila masagot yan, okay, nandyan ang upcoming na 2028 elections para maging test kung magtitiwala pa ba ang Pilipino sa kanila.